Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So sa reading na ito po, titignan natin, sisilip tayo sa mga energies na maaaring pumasok, no, sa buhay ninyo sa bawat buwan, no, yung malalakas na energies. So, tignan natin, kuha tayo ng isang card bawat buwan po, no. Titignan natin kung ano ang posible, no, na pumasok na energies. So, yung January ninyo, we have Six of Cups. February, we have Judgment. March, Seven of Cups. April, we have Death energy. May, we have Knight of Pentacles. June, we have Three of Swords. For July, we have Six of Pentacles. August, we have Nine of Wands. September, we have the Moon. October, we have Ten of Pentacles. November, we have the Page of Cups. And December, we have the Seven of Pentacles. Ayan, Capricorn. And yung theme ninyo for the year is Knight of Wands. Ayan. So, feeling ko dito, Capricorn, for 2026, there's going to be a lot of travel, no? Maraming sigurong pagbabiyahe ang gagawin ninyo. Baka, siguro trabaho ninyo, no? Baka nasa travel industry, or po pwede rin na baka ano kayo, regarding business ito, yung travel ninyo, or work related, no? Pwedeng ganun. Pwede rin naman na dito talagang meron kayong pagpapasyal, no, na gagawin in 2026. Kaya madalas or maano kayo, tawag dito, madalas kayong magbiyahe, no? Kaya mag-iingat po kayo lagi. So for January, ang energy na pwedeng dumating is Six of Cups. Six of Cups is about reminiscing, no? Reminiscing your past. Maaaring inaalala ninyo rito yung mga nakaraan ninyo, mga masasayang araw, nakasama ninyo yung mga mahal ninyo sa buhay, no? Pwede na mamimiss ninyo siguro yung mga mahal ninyo sa buhay, no? Baka malayo kayo sa kanila, baka nagtatrabaho kayo sa ibang bansa or other parts of the country. So, malayo siguro kayo sa mga mahal ninyo sa buhay. Kaya, namimiss mo sila. And maaring, kaya ikaw din ay babiyahe, no? Maybe you are coming home to visit your family, to visit your children, to visit your person, yung ganon, no? So, pagdating ng February, we have Judgment, no? Judgment is this is a time of parang awakening. This is a time of reassessing your life, no? Magkakaroon kayo rito siguro ng time para mas mapag-isipan ninyong mabuti kung ano yung mga nangyayari na sa buhay ninyo, parang ganon. Pwedeng gagawin ninyo yan kasi baka meron kayong importanteng decision making na kailangang gawin. Kaya siguro you will be able to to make time para parang i-evaluate ninyo yung inyong sarili, no? Pwedeng ganon. This is a time for change then. This is a time for rebirth, no? Bibigyan mo dito ng bagong pagkakataon ng sarili mo na ma-reshape mo ito, no? The way you want it. At meron ditong awakening na magaganap din, no? Magigising kayo sa katotohanan. You will be realizing something dito na baka mayroon kayong kailangang baguhin, meron kayong kailangang pagdesisyonan, meron kayong kailangang
kumbaga, parang may closure, no, na dapat kayong gawin dito in some areas of life. Okay? So there's going to be a lot of thinking, no, na po pwedeng gawin kayo dito at marirealize ninyo yung mga maraming bagay, no, na matagal na ninyong hindi man lang napapansin or matagal ninyong hindi man lang napapag-isipan. So, pag dating na March, no, we have the Seven of Cups. Seven of Cups is multiple opportunities. Marami ang pwedeng mga oportunidad na papasok sa buhay ninyo, no? Iba-iba yan. Depende sa inyong sitwasyon. But, yun. So, siguro dito, baka ito na yung mga hinihintay ninyo, no, na mga opportunity. Pwede rin na ito na yung um, pagkakataon ninyo, na baka meron ng mga opportunity na baka kasagutan na to, 'di ba? Baka sagot na to sa inyong mga dasal. Baka ito na yung opportunity na hinihingi ninyo or hinihintay ninyo, no? So, it could be more than one, kaya kailangan ninyo dito na pag-isipan mabuti at do not settle sa kung ano lang yung nakikita ninyo, no, on the surface. You need to go deeper. You need to parang investigate further para malaman ninyo, no, kung ano yung mga nilalaman na mga opportunity na ito. Okay? So, pagdating naman ng April, we have death energy, which is really beautiful kasi pagbabago ito, no. This is a major transformation that you're about to face, no. Maaari na ito'y kagustuhan mo na baguhin ang certain situation sa buhay mo. This is what you are going to siguro importanteng gagawin ninyo. You're gonna make sure that these things will change. Maaari kasi na nakikita nyo na may mga bagay or situation or tao na nakakabigat na lang, no? Nakakabigat na lang ng buhay nyo. Hindi naman to nakakatulong sa iyo kung ano man ito. Kaya gusto mo nang baguhin. Gusto mo nang alisin ito sa buhay mo. Kumbaga, this is the end of an era, no? Tatapusin mo na to. You're going to put a closure, no, to this situation. Tao man yan, bagay man yan, or sitwasyon. Okay? So, puputulin mo na yung connection mo from this, kung ano man ito. And handa ka ng mag-welcome ng bago. Handa ka ng i-welcome, no? Kung ano man yung, tawag dito, yung gusto mong baguhin. 'Di ba? So, pagdating naman ng May, meron tayong Knight of Pentacles. So, dito parang kalmado ka, no? Kalmado ka. Maganda kasi parang continuously pumapasok, no, yung mga biyaya sa iyo. Continuously meron dumadating na mga opportunities. At ang maganda rito, no, natuto kayo, no, Capricorn. Natuto na kayo. And pagdating ng May, kung ano man ang mga paparating na mga opportunities na siguro related ito sa kapirahang aspeto, hindi kayo nagmamadali or hindi kayo magmamadali. You are going to take your time, pag-iisipan mo, pagdidiskartehan mo, talagang you are going to tawag dito, iisipan mong mabuti what you are going to do, no, what you are going to do, kasi ito, parang meron kayo rito mga opportunity na magkakaroon kayo ng desisyon dito kung ano yung mga opportunity related sa pagkakaperahan, related sa trabaho, career, or business, pwedeng dumating dito, and you will be making a decision dito na talagang
i-make sure ninyo na sigurado kayo sa decision ninyo. Kaya hindi kayo, kumbaga parang slowly but surely yung datingan, no, ng ano ninyo dito, ng approach. Hindi kayo yung nakita nyo na, narinig nyo na kung ano yung klaseng opportunity, magde-decision agad kayo. Hindi na kayo ganon. So, pagdating naman ng June, we have Three of Swords. No? Three of Swords is about heartache, heartbreak, diba? May naririnig akong anniversary, no? So, baka, Capricorn, ito yung time na parang anniversary ito ng, kumbaga, anniversary ito ng time wherein nasaktan kayo, no? Ng person ninyo, nasaktan kayo ng kung sino man na mahal ninyo sa buhay. Kasi heartache and heartbreak ito, no? Si Three of Swords. Pero nakapaghilom na kayo, no? Nakapaghilom na kayo dito. Parang it's either totally nakapag-move on na kayo rito or parang papunta pa lang kayo doon sa pag-move on. But you are healing, no? You are healing. Kaya po pwede, no, na naririnig ko yung anniversary. So, siguro June, no? Nangyari, siguro ang pananakit sa'yo ng mahal mo, no? Or kung sino man, no, ang nakapanakit ng inyong damdamin, maaring nangyari yon June, kung kailan, anumang taon, no? Yun ay naririnig ko, anniversary, talaga, kaloka. So, yun, baka naaalala mo, no? Maaalala mo sometime in June, 2026 na, yan, parang baka mananariwa sa isip ninyo, no? Na June yung nangyari, kung ano man klaseng pananakit ng inyong damdamin ang nagawa, no, ng mahal mo sa buhay sa'yo. Pero yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, ang iba sa inyo dito nakapag-heal na, ang iba sa inyo papunta na kayo doon sa pag-move on. So sometime in July, no, merong Six of Pentacles, merong prosperity paparating, no? Prosperity and abundance will come your way. Merong magbibigay ng pera, merong magdo-donate ng pera, meron ditong um, meron ditong siguro financial blessings, financial opportunities na dadating na magkakaroon kayo ng big amount of money, yung ganon, no? Kasi maaari din ang iba sa inyo dito kailangan talaga ng pera. So, financial blessings are coming your way, no? God provides, diba? God provides. Kaya magkakaroon kayo dito ng prosperity and abundance at matutugunan mo kung ano yung mga pangangailangan mo sa pera. Pagdating naman sa Nine of Wands, no? Nine of Wands, this is sometime in August, no? So, Nine of Wands, no? This is about boundaries, no? This is about boundaries. Siguro, ang iba sa inyo rito, marirealize nyo na teka lang, parang naaabuso na ako, parang tinitake advantage, no, ng mga tao sa paligid mo, yung inyong kabaitan, ang iba, nagbabypass ka, yung mga ganon. So, sometime in August, parang masasabi mo na, it's about time na para mag-set ka ng limitations, no? Para sa mga tao sa paligid mo at para din na malaman mo din, no? Parang gusto mo din na mag-set para sa sarili mo din when to say no, 'di ba? When to say yes, yung mga ganon. Or hanggang saan lang yung ito-tolerate mo, yung mga ganon. So, pagdating naman ng September, we have the moon energy. Ayan. So, parang you will be more intuitive, you will be more sensitive, yung intuition mo will be on point, yung intuition mo will be heightened, yung gano'n. Pay attention kayo, no, sa inyong intuition dahil malakas, no, ang inyong radar dito. Kaya during that time, pakinggan mo yung mga guidance sa'yo, intuitive messages, intuitive nudges, okay? Kasi marami, no, ang guidance na dadating sa'yo. Pagdating ng October, we have Ten of Pentacles. This is also another good
good energy, lalo-lalo na pagdating sa kaperahang aspeto, kasi this is about wealth, no? There will be siguro financial gain na dadating dito. Maraming pera, no, ang pwedeng dumating sa buhay ninyo sometime in October. Meron din ako naririnig na kontrata. So, siguro merong maraming baka nagbe-business kayo, so you're receiving contracts. Maaari din ang iba sa inyo siguro is, alam mo yun, marami kayong deals, no? Deals na isasara dito, no? Maybe you are closing deals. Baka related yan sa business ninyo or baka related sa trabaho ninyo, 'di ba? Pwedeng ganun. Pagdating sa pamilya, no? This is the time na maaring marami kang perang darating at mai-establish mo dito, no, yung inyong financial future. You will be starting to establish your financial security and stability. Um, around this time, no? Kaya napakaswerte ninyo. Maraming ipon, makakasiguro na kayo dito na you will be able to support your family financially, hindi lang for few weeks, for few months, but for the long term, no? Yung ganon. So, we also have November, we have Page of Cups. Ayan. So, there are more opportunities coming in, no? More opportunities. Maraming pwedeng opportunity for travel, opportunity for source of income, baka mayroong bagong money path, baka mayroong bagong income stream dito na yung offer sa'yo, pwedeng ganun, na ikakasaya ninyo. Meron dito ako napipick up na baka mayroong job interview, na attendan kayo, something like that. Travel as well, no? Napipick up ko din dyan. Or po pwedeng mayroong mag-iimbita sa inyo rito for travel para mayroong kasiyahan, ano? Mayroong kasiyahan, mayroong celebration dito at maaaring yun ang invitation mo. May celebration. Kaya kailangan mo pang mag-travel papunta. In December, we have Seven of Pentacles. Ayan. So, this is the time wherein you will be able to see, no, na kung ano man yung mga tinanim mo, namumunga na or mamumunga na. 'Di ba? Maybe meron kang mga sinimulang bagong enterprise, bagong projects, bagong business, few months back. At in December, makikita mo na dito na, ay salamat naman. Kasi parang worth it yung ginawa mo. Kasi nakikita mo na namumunga na tinanim mo. Nakikita mo nang nagkakaroon ng magagandang resulta, no? Yung mga ginawa mong strategy, yung approach mo sa kung ano man ito, business man yan, enterprise, or whatsoever, nakikitaan mo na to ng positibong resulta, no? Although hindi pa to ready for harvest, kumbaga, hindi pa to hindi mo pa dito makukuha yung success nito kasi parang you still need time, no? You still need time to wait, you still need time to cultivate it, yung ganun. Pero at least nakikitaan mo ng magandang resulta ito, no? Kasi nakikita mo ng gumagana, kumbaga ang strategy mo, no? That's sometime in December. So, yun. So, yun ang mga energies na maaaring pumasok sa buhay ninyo sometime sa buong 2026. But, always remember that energies are fluid, so this could still change. Depende rin sa inyong energy, na kung ano yung ipoproject ninyong energy sa bawat buwan. Okay? So, but at least, meron tayong idea kung ano ang maaaring mangyari. Okay? Good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.